I-track natin yung mga kids gamit ang AirTag. Makikita nyo dito sa screen, yung kulay blue, yan yung location ni Mrs. And then itong color white, yan yung location ng anak ko. Pero hindi yan yung current, real-time location niya. Yan lang yung pinaka-recent, pero hindi yan yung pinaka-real-time, yung actual location niya. Dito, pinrest ni Mrs. yung play sound button. Lalabas dyan, not reachable. Kasi ang ginagawa lang yan, it detects yung AirTag within 10 meters distance via Bluetooth. More than 10 meters na, hindi nagagana yung Bluetooth. Doon nagagamit sa AirTag ng tinatawag na Find My. Yun yung crowdsource. So basically, kung may malapit na iPhone doon sa AirTag, doon pa lang mag-update or magbibigay si AirTag ng bagong location gamit yung iPhone na malapit doon sa AirTag. Hindi nag-update si AirTag, so puntahan natin sa playground, dalhin natin tong iPhone. At this point, nasa playground na ako. Nire-refresh ni Mrs. yung Find My dun sa phone niya. And then, dapat mag-a-update na yon. So, ganun lang siya nagwo-work. So, first, via Bluetooth, and then second, via Find My. So, yung Bluetooth, bibigyan kaya ng real-time location, pero within 10 meters lang. Yun lang kasi yung kaya ng Bluetooth mo. Pero pag more than 10 meters na, gagamit na siya ng Find My para sa position tracking. Sa mga magtatanong kung bakit namin pinababayaan yung mga bata sa labas, siguro ang tamang term na matatawag ko dyan is hinahayaan namin mag-explore. Ayaw ko kasi silang nasa loob ng bahay. Tapos ito yung naisip naming way, yung AirTag, para i-monitor sila pag wala sila sa paningin namin.